Isang pirma lang sa manipis na papel na yon, Zilya, at tuluyan ng mawawala. Sa landas natin ang baliw na si Tala. Pagkatapos noon, ang Marasigan Resorts, ang perang pinaghirapan niya, at pati ang buhay na ninanais mo, lahat ay magiging sa atin na. Ang boses na yon ay hindi nagmumula sa isang estranghero. Iyon ay ang boses ni Jigo, ang lalaking 10 taon ko nang kayakap sa pagtulog. Ang arkitektong binuo ko ang pangarap mula sa sarili kong pawis at dugo. Ngunit sa gabing ito, ang boses niya ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa katahimikan ng kanilang tahanan. Malamig, kalkulado, at puno ng kamandag. Sa kabilang panig ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan, nakaupo si Tala sa madilim na sulok ng pasilyo. Sa kanyang kandungan ay ang puting polo ng kanilang anak na si Lito. Maingat niyang tinatahi ang isang butas sa balikat ng damit. Isang simpleng gawaing bahay na pinili niyang gawin sa kabila ng pagod mula sa opisina dahil nais niyang maramdaman ni Lito ang kalinga ng isang ina sa bawat hibla ng kanyang suot. Sa bawat tusok ng karayom sa tela, may kasamang panalangin ng pasasalamat si Tala para sa kanyang pamilya. Ngunit sa sandaling marinig ang mga salitang iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang karayom na hawak niya ay hindi na sa tela tumama, kundi sa dulo ng kanyang daliri. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat, kundi ang masidhing panlalamig na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib. Isang patak ng pulang dugo ang bumagsak sa maputing tela ng polo ni Lito. Pinanood ni Tala ang unti-unting pagkalat ng mantsa. Tulad ng pagkalat ng katotohanang unti-unting lumalason sa kanyang puso. "Siguraduhin mo lang, Jigo," sagot ng isang pamilyar na boses ng babae. Si Celia, ang babaeng itinuring ni Tala na parang bunsong kapatid, ang anak ng kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay. Ayokong magising siya isang araw at bawiin ang lahat. Gusto ko, kapag idineklara siyang unfit mother, wala na siyang kakampi. Kahit ang sarili niyang anak, kamumuhian siya. Huwag kang mag-alala. Inay Susing is already handling the tea? Dugtong ni Jigo na may kasamang mahinang tawa. Ang bawat pagpatak ng gamot na ibinibigay niya gabi-gabi ay tinitiyak na ang isip ni Tala ay mananatiling malabo. Sa paningin ng mundo, siya ay isang CEO na unti-unting nawawala sa katinuan dahil sa stress. At sa huli, tayo ang bayaning magliligtas sa kumpanya at sa bata. Napako si Tala sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot, at walang boses na lumalabas. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Ang baha ng mga alaala, ang kanilang kasal, ang paghirap niya upang pondohan ang mga bigong proyekto ni Jigo, ang pagkalinga niya kay Celia, ay tila mga basag na salamin na sumasaksak sa kanyang gunita. Lalong naging mabigat ang kanyang dibdib nang maalala ang mga nagdaang gabi. Ang mainit na tiyaang laging inihahanda ni Nanay Susing bago siya matulog. Ang haplos sa kanyang buhok ng matandang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Lahat ba ng yun ay bahagi lamang ng isang dambuhalang laro? Ang pagmamahal ba na akala niya ay muog ng kanyang kaligtasan ay isa palang rehas na unti-unting kumukulong sa kanya? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang polo ni Lito ay nayurak sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sipain ang pinto at luraan ang mukha ng mga taong ito. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Isang tunog na tila nagbibilang ng mga sandali bago tuluyang gumuho ang kanyang langit. Napatingin siya sa dulo ng pasilyo nang marinig ang kalansing ng tasa at platito mula sa kusina. Ang marahan at pamilyar na yabag ni Nanay Susing ay papalapit na sa kanyang kinaroroonan. Ang anino ng matandang babae ay humahaba sa dingding,
Tila isang halimaw na handang lumamon sa kanyang huling hibla ng katinuan. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mantsa ng dugo sa damit ng kanyang anak. Isang tahimik na panunumpa ang nabuo sa loob ng kanyang nagdurugong kaluluwa. Isang pangakong hindi dadaan sa bibig, kundi sa bawat patak ng kanyang luha na ngayoy humahalo na sa dugo sa tela. Saan nga ba nagsisimula ang katapusan ng isang pangarap na binuo mo ng 10 taon sa loob lamang ng isang saglit? At hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ina bago ang kanyang pag-ibig ay maging isang mapanirang bagyo? Narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Ang boses ni Jigo ay muling umalingaw-ngaw. Ngayon ay malapit na, puno ng mapagpanggap na pag-aalala. Tala mahal, gising ka pa ba? Pinagtimpla ka ni Nanay Susing ng paborito mong tsa. Inumin mo na ito para makatulog ka ng mahimbing. Nang napakahimbing, ang bawat tibok ng pulso sa kanyang sentido ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa tuyot niyang bungo. Nang dahan-dahang idilat ni Tala ang kanyang mga mata, hindi ang pamilyar na kisame ng kanilang silid ang kanyang nakita. Ang puting liwanag mula sa fluorescent lamp sa itaas ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang paningin. Amoy ng gamot, disimpektante, at ang malamig na hangin mula sa aircon na walang humpay ang pagbuga. Ito ang sumalubong sa kanyang naguguluhang diwa. Nagtangka siyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang higpit ng isang bagay sa kanyang mga braso. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ang kanyang mga kamay ay nakatali sa gilid ng bakal na kama. Isang restraint. Ang kanyang dibdib ay mabilis na lumundag sa kaba, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Gising ka na pala, mahal. Salamat sa Diyos. Ang boses ni Jigo ay malambot, puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Tala, bawat salita nito ay tila gapang ng uod sa kanyang balat. Nakaupo ang kanyang asawa sa tabi ng kama. Hawak ang isang rosaryo, ang kanyang mukha ay tila pagod at puyat. Sino ang mag-aakalang ang lalaking ito ang bida sa isang madilim na planong narinig niya kagabi? Jigo, bakit ako? Nasaan ako? Hirap na tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila buhangin, gasgas at mahina. Nasa ospital tayo, Tala. I'm so sorry but you had another episode last night. Malungkot na sagot ni Jigo. Inabot nito ang isang baso ng tubig at maingat na itinapat sa labi ni Tala. Hindi mo ba talaga natatandaan? Muntik mo nang masaktan si Lito gamit ang karayom na hawak mo. You were screaming, mahal. Sinasabi mong may mga boses kang naririnig. Hindi totoo yan. Halos mapasigaw si Tala, ngunit ang kanyang sigaw ay nauwi sa isang mahinang hikbi. Narinig ko kayo. Narinig ko kayo ni Celia sa library. Ang plano nyo? Ang tsa. Sandaling natigilan si Jigo. Isang mabilis na anino ng kaba ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng isang mapait na ngiti. Hinawakan niya ang pisngi ni Tala. Ang kanyang haplos ay tila nanlalamig na yelo. See? This is what the doctor was talking about. Paranoia and hallucinations. Bulong ni Jigo. Mahal, you are sick. Masyado kang naging stressed sa Marasigan Resorts. Your mind is playing tricks on you. Iniisip mo na kaming mga taong nagmamahal sa'yo ay kalaban mo. You're lying! Jigo, hayop ka! Pakawalan mo ako rito! Pilit na nagpupumigla si Tala. Ang bakal ng kama ay lumilikha ng matining na tunog sa bawat paghila niya sa tali. Ang kanyang mga pulso ay nagsisimula ng mamula at magasgas, ngunit wala siyang pakialam. Ang masakit ay ang katotohanang ang kanyang asawa ay direkta siyang tinititigan sa mata habang binubura ang kanyang katinuan. Bumukas ang pinto at pumasok si Celia, kasunod si Nanay Susing. Si Celia ay nakasuot ng isang simpleng blusa, mukhang inosente at puno ng lungkot.
Lumapit siya kay Tala at hinawakan ang kumot nito. Ate Tala, please calm down. We're doing this for your own good, sabi ni Celia sa kanyang malambing na Taglish. Naiiyak si inay kagabi dahil hindi kanya mapigilan. You almost stabbed her too. Mabuti na lang at dumating si Jigo bago ka pa makagawa ng masama. Tumingin si Tala kay Nanay Susing, ang matandang babaeng nagpalaki sa kanya. Umaasa siyang makakakita ng kahit patiting na habag, isang senyales na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit ibinaling ng matanda ang kanyang paningin sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng lihim na kanyang dala. Ang katahimikan ni Nanay Susing ang pinakamasakit na sampal sa mukha ni Tala. Nanay, bakit? Tanong ni Tala. Ang bawat salita ay tila patak ng lason. Bakit niyo ginagawa ito sa akin? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit si Jigo sa pintuan at binuksan ito ng bahagya. Isang maliit na figura ang pumasok, ang batang si Lito. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Celia. Lito, anak, halika rito kay Mami, tawag ni Tala. Ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat tibok. Nais niyang yakapin ang bata, nais niyang sabihing ligtas ito. Ngunit sa halip na lumapit, lalong napaatras si Lito. Tumingala ang bata kay Celia at pagkatapos ay kay Jigo. Daddy! Is Mommy going to hurt me again with the needle? Tanong ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tunay na takot. Ang mga salitang yon ay tila 1,000 kutsilyo na sabay-sabay na bumaon sa dibdib ni Tala, ang kanyang sariling anak. Ang hininga ng kanyang buhay ay natatakot na sa kanya dahil sa mga kasinungalingang itinanim ng kanyang sariling asawa. Hush, Lito. Mommy is just resting, sabi ni Jigo habang kinakarga ang bata. Tumingin siya kay Tala, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon kundi ang lamig ng isang nagtatagumpay na kaaway. You see, Tala, you are a danger to our son. Hanggat hindi ka gumagaling, hindi kita hahayaang lumapit sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Binabasa ang puting una ng ospital. Gusto niyang sumigaw hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol ng pagkatalo. Isang matalim na tunog ng pagpihit ng doorknob ang muling narinig. Pumasok ang isang doktor na may hawak na hiringgilya. Ibibigay na natin ang pampakalma niya, sabi ng doktor. Tumingin si Jigo kay Tala. Ang kanyang mukha ay muling nagsuot ng maskara ng isang mapagmahal na asawa. Yumuko siya at hinalikan ang noo ni Tala. Isang halik na tila tatak ng isang sumpa. Sleep now, mahal. When you wake up, you will realize that everything you think you know is just a dream. Habang nararamdaman ni Tala ang pagtusok ng karayom sa kanyang braso at ang muling paglamlam ng kanyang mundo, isang huling imahe ang nanatili sa kanyang isip, ang takot sa mga mata ni Lito at ang matamis na ngiti ni Celia habang nakahawak sa balikat ni Jigo. Sa gitna ng dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata, isang tanong ang umaling-awngaw sa kanyang naglalahong diwa. Paano mo lalabanan ang isang mundo na naniniwalang ikaw ang baliw, habang ang mga totoong halimaw ang siyang pinapalakpakan? Wala nang mas masakit pa sa makitang ang sarili mong buhay ay ninanakaw sa harap ng iyong mga mata habang ikaw ay nakagapos sa kawalan ng lakas. Ang silid ng hukuman ay tila isang napakalaking libingan, malamig, hungkag, at puno ng mga estrangherong tinitingnan, si Tala, na parang isang sirang kagamitang dapat nang itapon. Ang tunog ng bentilador sa itaas ay tila isang paulit-ulit na bulong ng kamatayan sa kanyang pandinig. Nakaupo si Tala sa tabi ng kanyang abogado, isang lalaking halos hindi tumitingin sa kanya
at tila mas interesado sa mga kuko nito kaysa sa kanyang kaligtasan. Sa kabilang panig, naroon si Jigo. Nakayuko ito. May hawak na panyo at paminsan-minsang humihikbi na tila siya ang biktima sa trahedyang ito. Sa tabi ni Jigo ay si Celia na sa pagkakataong ito ay nakasuot ng konserbatibong itim na damit. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang nagdadalamhating kamag-anak. Batay sa ebidensyang ipinakita ng kampo ni Mr. Marasigan, simula ng hukom, ang boses nito ay walang bahid ng emosyon at sa medikal na ulat na nagpapatunay ng malalang psychological instability ni Mrs. Tala Marasigan, ang korte ay nagpapasya na pansamantalang ilipat ang buong kustodya ni Lito Marasigan sa kanyang ama. Tila tumigil ang tibok ng puso ni Tala. Nais niyang tumayo, nais niyang isigaw na ang lahat ng ito ay isang masamang biro. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Ang bawat salita ng hukom ay tila malalaking tipak ng yelo na bumabagsak sa kanyang pagkatao. Bukod dito, pagpapatuloy ng hukom, ang karapatan ni Mrs. Marasigan sa pamamahala ng Marasigan Resorts ay sususpendihin habang siya ay sumasailalim sa mandatoryong psychiatric treatment sa isang pasilidad na itinalaga ng korte. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang isang matalim na tingin mula sa kabilang panig. Iniangat niya ang kanyang ulo at nagtama ang kanilang mga mata ni Celia. Sa likod ng mapagpanggap na panyo, nakita ni Tala ang isang mabilis na pagkurap at ang isang mapanuyang ngiti na tila nagsasabing, "Panalo na ako." Hindi lamang ang kanyang kumpanya ang kinuha, hindi lamang ang kanyang dangal. Kinuha nila ang kanyang kaluluwa, si Lito. Nang ilabas si Tala mula sa silid ng hukuman, ang mga mamamahayag ay naghihintay na sa labas. Ang mga kislap ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanya. "Ma'am Tala, totoo bang sinubukan ninyong saktan ang inyong anak?" "CEO Tala, ano ang masasabi niyo sa pagbagsak ng inyong kumpanya?" Ang bawat tanong ay tila mga batong ipinupukol sa isang taong lunod na sa sariling luha. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang sasakyan ni Jigo na papalayo. Sa loob ng bintana, nakita niya ang maliit na mukha ni Lito na nakadikit sa salamin. Ang bata ay umiiyak. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakaway. Ngunit bago pa man makasigaw si Tala, isang kamay ang humila sa bata palayo sa bintana. Ang kamay ni Celia. Naiwan si Tala na nakatayo sa gitna ng ulan na biglang bumuhos. Ang bawat patak ng tubig ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Hinuhugasan ang huling bahid ng kanyang pag-asa. Ang kanyang marangyang buhay. Ang kanyang mga pinaghirapan. Ang kanyang pamilya. Lahat ay gumuho sa loob lamang ng isang oras. Ang Marasigan Resorts na itinayo ng kanyang ama ay nasa ilalim na ngayon ng kamay ng lalaking sumira sa kanya. Dinala si Tala sa isang pasilidad sa labas ng lungsod. Ang pinto ng kanyang silid ay may maliit na bintanang bakal. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang anino ng kanyang sariling kawalan. Sa bawat gabi, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang paghinga at ang alaala ng tawa ni Lito na dahan-dahang naglalaho sa kanyang isip. Isang hapon, habang nakatitig sa bakod na may barbed wire, isang pamilyar na anino ang lumitaw. Hindi ito si Jigo, hindi rin ito si Nanay Susing, isang lalaking nakasuot ng lumang Amerikana. May dalang isang maliit na folder ang nakatayo sa labas ng rehas. Ang kanyang mga mata ay matalino at puno ng misteryo. "Hindi ka baliw, Tala Marasigan," simula ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. "At alam mo rin ang katotohanan iyon. Ang tanong ay, handa ka bang gamitin ang sakit na nararamdaman mo ngayon upang maging isang sandata?" Napalingon si Tala. Ang kanyang puso, na akala niya ay patay na, ay biglang kumitig ng isang bahagyang tibok.
Isang liwanag ng pag-asa, kasing liit ng dulo ng isang karayom, ang sumilip sa dilim. "Sino ka?" tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng hinala at pagod. "Ang pangalan ko ay Renzo, at narito ako dahil may utang na loob ako sa iyong ama. Ngunit higit pa roon, narito ako dahil ayaw kong makitang ang isang inang tulad mo ay tuluyang mabulok sa lugar na ito habang ang mga totoong demonyo ay nagsasaya sa iyong mansyon." Lumapit si Renzo sa rehas at iniabot ang isang maliit na piraso ng papel. "Basahin mo ito. At kapag handa ka na, magsisimula tayo sa iyong pagbabalik." Binuksan ni Tala ang papel. Isang larawan ito ni Jigo at Celia. Masayang nagtatawanan sa loob ng kanyang sariling opisina. Hawak ang isang kopita ng alak. Ngunit ang kumuha sa atensyon ni Tala ay ang isang dokumento sa ibabaw ng kanyang desk. Isang plano upang ibenta ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama sa isang hindi kilalang korporasyon. Ang kanyang lalamunan ay muling nagliyab sa galit. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa bakal ng rehas. Sa sandaling iyon, ang mahinang si Tala ay dahan-dahang namamatay at sa kanyang lugar, isang bagong babae ang isinisilang, isang babaeng wala ng takot mawalan dahil kinuha na sa kanya ang lahat. "Renzo," tawag ni Tala. Ang kanyang paningin ay matalas na tila isang talim. "Tulungan mo akong makalabas dito at sisiguraduhin kong sa susunod na magkita kami." Hindi na sila makakatulog ng mahimbing, ngunit habang papalayo si Renzo, isang masakit na kurot sa kanyang puson ang naramdaman ni Tala. Isang bagong buhay ang tila kumikilos sa loob ng kanyang sinapupunan, isang lihim na hindi pa alam ng mundo, at isang bagong dahilan upang lumaban hanggang sa huli. Ang katahimikan sa loob ng pasilidad ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumalamon sa katinuan ni Tala. Sa bawat pagpatak ng ulan, sa labas ng maliit na bintanang may rehas, nararamdaman niya ang lamig na tila nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng kanyang manipis na damit, may isang init na nagmumula sa kanyang sinapupunan, isang munting buhay na nabuo sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng kanyang paglalakbay, isang lihim na regalo mula sa tadhana o marahil ay isang huling pagkakataon upang itama ang lahat. "Mommy will protect you," bulong ni Tala sa madilim na silid. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan. Ang bawat haplos ay tila isang panunumpa. Hindi ka nila makukuha, hindi ka nila sasaktan tulad ng ginawa nila sa kuya mo. Bumukas ang pinto nang walang anumang babala. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang matalim na espada na humiwa sa kadiliman. Pumasok ang isang nurse, si Sister Teresa, ang tanging taong nagpakita ng kaunting habag sa kanya sa loob ng impyernong ito. Walang imik itong lumapit at may inabot na tray ng pagkain, ngunit sa ilalim ng platito ay may nakatagong susi at isang maliit na piraso ng papel. "Ang utang na loob ng aking pamilya sa iyong ama ay hindi mababayaran ng kahit anong salapi. Tala." Mahinang bulong ng nurse habang kunyari ay inaayos ang kumot. Sa labas ng gate, sa dulo ng kalsada, may naghihintay na sasakyan. "Huwag kang lilingon, huwag kang hihinto." Sa bawat hakbang ni Tala palabas ng silid, ang kanyang puso ay tila isang tambol na naghahatid ng babala. Ang bawat kalansing ng mga susi sa pasilyo, ang bawat anino sa pader, ay tila isang kaaway na handang bumalikwas. Nang marating niya ang hardin, ang putik ay kumapit sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Lito at ang munting buhay na kanyang dala. Sa labas ng gate, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, naroon ang isang itim na sasakyan. Bumukas ang binto at lumabas si Attorney Renzo, may hawak na payong ngunit hinayaan ang sarili na mabasa upang masiguradong ligtas na makakasakay si Tala. "Fasten your seatbelt, Tala,"
Malayo ang lalakbayin natin, sabi ni Renzo, habang mabilis na pinaandar ang sasakyan palayo sa pasilidad. Saan tayo pupunta? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa takot at ginaw. Sa Palawan, sa isang maliit na nayon kung saan walang nakakaalam ng pangalan mo. Sagot ni Renzo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa madilim na kalsada. Doon ka magtatago. Doon ka magpapalakas. Jigo and Celia think you are rotting inside that asylum. Let them believe that. Ang katahimikan mo ang magiging pinakamabisang patibong para sa kanila. Habang ang sasakyan ay bumabagtas sa madilim na highway, tiningnan ni Tala ang kanyang sarili sa salamin. Ang dating CEO na laging maayos ang buhok at nakasuot ng mamahaling damit ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng sugatan, maputla, at puno ng galit. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi titigil hanggat hindi natutupad ang hustisya. Makalipas ang maraming oras ng paglalakbay sa lupa at dagat, narating nila ang isang liblib na barangay sa dalampasigan ng Palawan. Ang amoy ng dagat at ang huni ng mga kuliglig ay tila isang gamot na dahan-dahang humahaplos sa kanyang pagod na katawan. Isang maliit na kubo na nakaharap sa asul na tubig ang magiging bagong tahanan ni Tala. Dito ka muna, Tala, sabi ni Renzo habang ibinababa ang ilang gamit. I have arranged everything. Isang matandang babae. Si Lola Basyang ang mag-aalaga sa'yo. She was a midwife. Alam niya ang sitwasyon mo. Lumabas mula sa kubo ang isang matandang babae. Ang kanyang balat ay tila mga ukit sa puno ng niyog, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Lumapit siya kay Tala at hinawakan ang kanyang mga kamay. Welcome home, Hija, sabi ni Lola Basyang. Dito, ang dagat ang kukuha ng iyong mga luha at ang hangin ang magbabalik ng iyong lakas. Huwag kang matakot. Ang mga sugat ng puso ay naghihilom din, basta't may dahilan kang mabuhay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Tala ang isang tunay na kapayapaan. Ngunit habang nakatitig siya sa papalubog na araw, ang kanyang isip ay bumalik sa Maynila. Naalala niya ang tawa ni Celia sa loob ng kanyang opisina. Naalala niya ang malamig na halik ni Jigo sa kanyang noo bago siya turukan ng pampakalma. Kinuha ni Renzo ang kanyang telepono nang tumunog ito. Lumayo siya ng bahagya kay Tala. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso at madilim. Yes? Anong balita? Tanong ni Renzo sa kabilang linya. Tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ni Tala ay ang marahang hampas ng alon sa pampang. Ngunit nang lumingon si Renzo sa kanya, ang takot na pilit niyang itinago ay muling bumalik ng mas matindi. Tala, sabi ni Renzo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nalaman na ni Jigo na wala ka na sa pasilidad. Naglabas sila ng malaking pabuya para sa makakahanap sa'yo. Sinasabi nila sa media na tumakas ka dahil sa iyong delusyon at ikaw ay mapanganib sa publiko. Nanlamig ang mga kamay ni Tala. Ang kanyang payapang santuwaryo ay tila biglang naging isang maliit na isla sa gitna ng isang dambuhalag bagyo. Hahanapin nila ako rito? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Gagawin nila ang lahat upang patahimikin ka, lalo na't nalaman nilang may bitbit kang katotohanan, sagot ni Renzo. Pero huwag kang mag-alala. Maghihintay tayo. Hahayaan nating isipin nilang nanalo na sila habang unti-unti nating binubuo ang iyong paghihiganti. Habang dumarating ang gabi sa Palawan, isang lihim na tawag ang natanggap ni Renzo na hindi alam ni Tala. Isang boses mula sa nakaraan na nagsabing, alam ko kung nasaan siya at hindi lang si Jigo ang naghahanap sa kanya. Sino ang estrangherong ito? At hanggang kailan kayang protektahan ng asul na dagat ang isang inang pilit na kinakalimutan ng mundo? Hindi lahat ng sugat ay nakikita, Tala. Ang pinakamalalim na hiwa ay yaong nasa kaluluwa at tanging ang panahon
at ang sarili mo lamang ang makapaghihilom niyan. Ang mga salitang iyon ni Lola Basyang ay tila isang mainit na haplos sa nanlalamig na puso ni Tala. Nakaupo ang dalawa sa kawayang beranda ng kubo habang ang araw ay dahan-dahang sumisipsip sa abot-tanaw ng asul na dagat ng Palawan. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang marahang uyayi, isang hipdyaw na pilit nagpapakalma sa baha ng mga alaala sa isip ni Tala. Sa kanyang harapan ay ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng isda na may malunggay. Ang amoy nito ay sariwa, malayo sa mapanghi at amoy gamot na hangin sa pasilidad. Ngunit sa bawat higop ni Tala, hindi niya maiwasang maalala ang huling hapunan nila ni Jigo. Ang bawat subo ay tila may kasamang pait ng kataksilan. "Salamat po, Lola," mahinang tugon ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon, marupok at madaling mabasag. Pero paano po maghihilom ang isang pusong pinunit ng mga taong itinuring kong buhay? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Tala at dahan-dahang inilapat ito sa bahagyang nakaumbok na tiyan ng dalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang isang munting sipa mula sa loob. Isang munting paalala na sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang buhay na pilit bumubuo ng sarili nitong mundo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Tala, mabilis na sumipsip sa kawayang sahig. Ang sipa na yon ay tila isang sampal ng realidad. Paano niya hahayaang maging mahina kung may isang nilalang na umaasa sa kanyang lakas? "Ang batang yan," bulong ni Lola Basyang habang nakatingin sa malayo. "Siya ang iyong magiging angkla sa gitna ng bagyo. Siya ang patunay na kahit gaano kadilim ang gabi, ang umaga ay darating at darating." Dumaan ang mga linggo sa katahimikan ng nayon. Ang dating CEO na laging abala sa mga pulong at dokumento ay natutong makinig sa huni ng mga ibon at sa bulong ng hangin sa mga puno ng niyog. Natutuhan niyang linisin ang mga kabibe sa dalampasigan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro mamahaling alahas, ay ngayoy puno na ng gasgas at amoy ng dagat. Ang mga simpleng gawaing ito ay tila isang ritual ng paglilinis. Tinatanggal ang bawat bahid ng lason na iniwan ni Jigo sa kanyang sistema. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kalimutan. Sa bawat gabi na hindi siya makatulog, inilalabas ni Tala ang isang maliit na notebook na ibinigay ni Renzo. Doon, isinusulat niya ang bawat detalye ng kumpanya, bawat pangalan ng shareholder na maaari niyang pagkatiwalaan, at bawat pagkakamali ni Jigo na alam niyang magiging mitya ng pagbagsak nito. Isang hapon, habang tinutulungan ni Tala si Lola Basyang na magpatuyo ng mga halamang gamot, dumating si Renzo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila nagdadala ng masamang balita mula sa Maynila. "Tala," tawag ni Renzo. "May balita mula sa Marasigan Resorts." Huminto si Tala sa kanyang ginagawa. Ang hangin ay tila biglang naging mabigat. "Ano yon, Renzo? Itinuloy ba ni Jigo ang pagbebenta sa mga banyagang mamumuhunan?" "Wala silang pinipiling paraan, Tala," sagot ni Renzo habang iniabot ang isang dyaryo. "Naglabas sila ng opisyal na pahayag. Ginamit nila ang iyong kondisyon upang makuha ang awa ng publiko. Sinasabi nilang ang lahat ng desisyon ni Jigo ay para sa pagliligtas sa kumpanya mula sa iyong mga maling desisyon nung ikaw ay nawawala sa katinoan. Ngunit hindi ang balita tungkol sa kumpanya ang nagpatigil sa mundo ni Tala." Sa isang sulok ng dyaryo, may isang larawan. Si Celia, nakasuot ng isang puting bestido habang karga-karga si Lito. Ang bata ay mukhang maputla. Ang kanyang mga mata ay walang ningning at may isang maliit na pasa sa kanyang braso na pilit itinatago ng mahabang manggas. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Tala, isang apoy na mas mainit pa sa sikat ng araw sa Palawan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa magdugo.
Ang pagpapahirap sa kanya ay kaya niyang tiisin. Ang pagnanakaw sa kanyang yaman ay kaya niyang palampasin. Ngunit ang makitang nagdurusa ang kanyang anak sa kamay ng mga halimaw na yon ay hindi niya kailanman mapapatawad. Renzo, sabi ni Tala, ang kanyang boses ay hindi na marupok. Ito ay matigas na ngayon, tila bakal na dumaan sa apoy. Kailan ang nakatakdang pirmahan ng kontrata? 2 buwan mula ngayon, Tala. Sa mismong anibersaryo ng Marasigan Resorts. Sagot ng abogado. Mabuti. Pagpapatuloy ni Tala habang nakatitig sa larawan ni Lito. Dahil sa araw na yon, hindi lang ang kumpanya ang babawiin ko. Babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa akin at titiyakin kong bawat patak ng luha ni Lito ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Sa sandaling iyon, ang huling bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Tala ay naglaho. Ang dagat na dati ay gamot sa kanyang sakit ay naging saksi sa pagsilang ng isang bagong tala. Isang babaeng handang sumabak sa digmaan para sa kanyang mga anak. Habang papalubog ang araw, isang malaking bangka ang dahan-dahang dumaong sa hindi kalayuang bahagi ng baybayin. Hindi ito bangka ng mga mangingisda. Ito ay isang mamahaling yate, puti at makintab, na tila isang banyagang nilalang sa payak na nayon. Mula sa yate, isang lalaking nakasuot ng itim na salamin ang bumaba. Lumingon siya sa paligid at dahan-dahang kinuha ang kanyang telepono. Nahanap ko na siya. Bulong ng lalaki sa kabilang linya. Ano ang susunod na utos, Jigo? Napatayo si Tala. Ang katahimikan ng Palawan ay biglang naputol ng tunog ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang panganib ay hindi na lamang isang balita sa dyaryo. Ito ay nasa tapat na ng kanyang pintuan. Huwag kang makialam, inay. Maid ka lang dito sa bahay na ito, kaya matuto kang lumugar. Tandaan mo, kung wala ako, malamang ay namamalimos ka pa rin sa kalsada hanggang ngayon. Ang bawat salitang binitawan ni Celia ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Nanay Susing. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng malawak na kusina ng mansyon ng mga Marasigan. Hawak ang isang platitong may lamang hiniwang prutas para kay Lito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang sarili niyang anak. Ang batang pinangarap niyang mabigyan ng magandang buhay ay naging isang halimaw na hindi na niya kilala. Sa kabilang dako ng silid, nakita ni Nanay Susing ang maliit na silito na nakayuko sa mesa. Ang bata ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na hindi nararapat sa isang batang nasa kanyang edad. Nakita ng matanda ang isang maliit na pasa sa braso ng bata, bakas ng mahigpit na pagkakahawak ni Celia kanina nang hindi ito makuha sa isang utos. Celia, anak, hindi ganyan ang pagpapalaki ko sa'yo. Pabulong na sagot ni Nanay Susing. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Si Tala, itinuring kanyang kapatid. Binigyan niya tayo ng dangal, ng matitirhan. Bakit kailangang humantong sa ganito? Isang mapait na tawa ang itinugon ni Celia habang tinitingnan ng kanyang sarili sa salamin ng kanyang mamahaling bag. Dangal? Inay, ang dangal ay hindi nakakain. Ang pera at kapangyarihan, iyan ang mahalaga. At ngayon, hawak na namin ni Jigo ang lahat. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ng babaeng iyon. Patay na siya sa mundong ito at sisiguraduhin naming hinding-hindi na siya makakabalik. Nang lumabas si Celia ng kusina, naiwan si Nanay Susing na tila isang aninong naliligaw sa sariling tahanan. Lumapit siya kay Lito at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Ang bawat haplos niya ay tila isang paghingi ng tawad sa isang kasalanang hindi niya alam kung paano babayaran. Ang bawat patak ng luha ni Lito ay tila isang timbang ng ginto na nagpapabigat sa kanyang konsensya. Sa bawat gabi na dumadaan, ang boses ni Tala ay tila isang multong bumubulong sa kanyang pandinig. Naaalala niya ang bawat kabutihang loob ng dalaga, ang pagpapaaral kay Celia,
ang pag-aalaga sa kanya noong siya ay nagkasakit, ang pagturing sa kanya bilang isang tunay na ina. Ang bawat alaala ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Isang gabi, habang naglilinis ng lumang bodega sa ilalim ng hagdan, nakakita si Nanay Susing ng isang lumang kahon ng sapatos. Sa loob nito ay ang mga gamit ni Tala noong bata pa ito. Ngunit sa ilalim ng mga luma at kupas na larawan, may isang maliit na recorder at isang nakatuping dokumento. Nanginginig ang mga daliri ng matanda. Nang buksan ang dokumento, ito ay isang testamento mula sa yumaong ama ni Tala. Nakasaad doon ang isang lihim na hindi alam ni Jigo, isang bahagi ng ari-arian na nakapangalan lamang kay Lito at hindi maaaring pakialaman ng sino mang asawa ni Tala hanggat hindi sumasapit sa tamang edad ang bata. At sa tabi nito, ang recorder ay naglalaman ng usapan ni Jigo at ng isang hindi kilalang lalaki tungkol sa isang nakaraang utang at ang planong pagbagsak sa pamilya, marasigan bago pa man sila ikasal ni Tala. Ang bawat salitang narinig ni Nanay Susing sa recorder ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang diwa. Ang katotohanan ay mas madilim pa sa kanyang inaakala. Hindi lang pag-ibig ang dahilan ni Jigo sa pagpapakasal kay Tala. Ito ay isang kalkuladong paghihiganti at pagnanakaw. Diyos ko, ano ang nagawa ko? Bulong ni Nanay Susing habang yakap ang kahon sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bigat ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang pananahimik ay naging daan upang masira ang buhay ng isang inosenteng babae at ng kanyang sariling apu-apuhan. Sa sandaling iyon, ang takot ni Nanay Susing ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Alam niyang kung mananatili siyang tahimik, ang kanyang kaluluwa ay hinding-hindi makakatagpo ng kapayapaan. Ngunit paano niya lalabanan ang sarili niyang anak? Paano niya itatama ang lahat ng hindi niya tuluyang nawawala si Celia? Narinig niya ang yabag ni Jigo na papalapit sa bodega. Mabilis niyang itinago ang kahon sa likod ng mga lumang kagamitan at nagpanggap na naglilinis. Pumasok si Jigo. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng galit. Nanay Susing, may nakita ka bang papeles na nakatago rito? Tanong ni Jigo. Ang kanyang boses ay tila isang banta. May mga dokumentong nawawala sa safe ni Tala. At kung malaman ko lang na may nakikialam. Hindi itinuloy ni Jigo ang kanyang sasabihin. Ngunit ang tingin niya ay sapat na upang manginig ang matanda. Tumingin si Nanay Susing sa mga mata ng kanyang manugang at nakita ang isang malalim na kadiliman na walang bahid ng pagmamahal. Nang makaalis si Jigo, kinuha ni Nanay Susing ang kanyang lumang cellphone. Sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataon na may ninais siyang tawagan. Isang numero na matagal na niyang iniisip kung dapat ba niyang pindutin. Isang numero na ibinigay sa kanya ng isang lalaking nagpakilalang kaibigan ni Tala bago ito tuluyang nawala. Hello? Bulong ni Nanay Susing sa telepono. Ang kanyang boses ay tila isang hiningang naghahanap ng kaligtasan. Attorney Renzo, kailangan niyo po akong tulungan. Ang bata, si Lito, at ang mga lihim ni Jigo, hindi ko na po kayang itago. Sa kabilang dako ng mansyon, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Celia. Nakita niya ang anino ng kanyang ina at narinig ang bahagi ng usapan. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at hinala. Ang sarili niyang ina ay nagbabalak na traidorin siya. Hanggang saan ang kayang gawin ni Celia upang mapanatili ang kanyang marangyang buhay? At maililigtas ba ni Nanay Susing ang kanyang sarili mula sa apoy ng pagsisisi bago ang lahat ay maging huli na? Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng plorera ang umalingaw-ngaw sa kusina. Isang babala. Isang simula ng isang bagong sigwa sa loob ng mansyon na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang dating nagniningning na lobby ng Marasigan Resort sa Palawan ay tila nawawalan na ng kislap. Ang mga kristal na chandelier na dati
ay nagbibigay ng marangyang liwanag ay balot na ng alikabok at ang mga empleyadong dati ay nakangiti ng buong tapat ay may bakas na ngayon ng pagod at pangamba. Sa loob ng opisina na dati ay pag-aari ni Tala, isang basag na baso ng alak ang tumama sa dingding na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong silid. Wala na tayong pera, Jigo. Ang mga supplier ay hindi na nagpapadala ng stock dahil sa mga talbog na tsekeng ibinayad mo. Sigaw ni Celia, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang iwinawagayway ang isang makapal na tumpok ng mga unpaid bills. Sabi mo, kapag nakuha natin ang kumpanya, magiging reyna ako. Pero ano ito? Isang lumulubog na barko. Manahimik ka, Celia. Bulyaw ni Jigo habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na kurbata. Hindi ko kasalanan na iniwan ni Tala ang kumpanyang ito na puno ng mga butas. Inubos niya ang pondo bago siya nabaliw. Maghintay ka lang, may kausap na akong mga foreign investors. Kapag naibenta natin ang kalahati ng shares, babalik ang lahat ng luho mo. Habang nagbabangayan ang dalawa sa gitna ng kanilang kasakiman, malayo sa ingay ng lungsod at sa lason ng kanilang mga ambisyon, isang bagong buhay ang sumisibol sa katahimikan ng isang maliit na kubo sa dalampasigan. Ang bawat paghila ng hininga ni Tala ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga kawayang poste ng silid. Si Lola Basyang ay nasa kanyang paanan. Ang boses nito ay mahinahon at puno ng panalangin. Walang doktor, walang mamahaling kagamitan. Tanging ang tunog ng hangin sa mga dahon ng niyog at ang marahang hampas ng alon ang saksi sa kanyang sakripisyo. Isang malakas pa, Tala, para sa anak mo, para sa kinabukasan nyo, pag-iengganyo ng matanda. Sa isang huling pag-ire, kasabay ng pagsikat ng araw sa abot-tanaw, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Isang tunog na hindi lamang hudyat ng kapanganakan, kundi isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng kumuha sa kanyang kaligayahan. Isang batang babae. Maputi, may mga matang tila nagniningning na bituin, at may hawak na tila isang lihim na lakas. Pinangalanan siya ni Tala na Hope, ang kanyang pag-asa, ang kanyang huling alas sa larong ito. Tingnan mo siya, Tala, bulong ni Lola Basyang habang inilalagay ang sanggol sa dibdib ng ina. Siya ang bunga ng iyong katatagan. Sa bawat patak ng gatas mo, ipasa mo sa kanya ang tapang ng isang marasigan. Makalipas ang ilang buwan, ang mahinang si Tala ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo sa harap ng salamin sa loob ng kubo ay isang babaeng may matitigas na braso mula sa pagtatrabaho, ngunit may matalas na isipan na tila isang sundalo. Dumating si attorney Renzo, may dalang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento ng kumpanya. Jigo is desperate, Tala. Balita ni Renzo habang pinagmamasdan si Tala na nagpapasuso kay Hope. Dahil sa kanyang maling pamamahala at sa mga utang sa pagsusugal ni Celia, ang Marasigan Resorts ay opisyal nang nasa ilalim ng receivership. Ang bangko ay handa nang ilitaw ang lahat ng ari-arian nila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Nagawa mo ba ang ipinagawa ko sa iyo, Renzo? Oo. Ang Estrella Holdings, ang kumpanyang itinayo natin sa pangalan ni Hope, ay nakabili na ng 80% ng mga utang ni Jigo. Sa madaling salita, Tala, ikaw na ang may hawak sa leeg ng asawa mo. Hindi niya alam na ang investor na inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay walang iba, kundi ang babaeng itinapon niya sa kangkungan. Tumingin si Tala sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang kanyang dating mansyon. Ang kanyang puso ay hindi na kumakaba sa takot. Ang bawat sipa ni Hope sa kanyang kandungan ay tila isang paalala na ang oras ng pagtutuos ay papalapit na. Hayaan nating magsaya si Celia sa kanyang pekeng korona, sabi ni Tala. Ang kanyang boses
ay tila isang hatol mula sa langit. Hayaan nating isipin ni Jigo na nakahanap siya ng tagapagligtas. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag nalaman nilang ang reynang binalak nilang patayin ay buhay na buhay at handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang hindi inaasahang kumatok sa pintuan ng kubo. Isang lalaking mangingisda, hingal na hingal at may dalang balita. Ma'am Tala, may mga armadong lalaki sa kabilang barangay. Hinahanap ang isang babaeng may kasamang sanggol. Sabi nila, utos daw ito ng kumpanya dahil may ninakaw na mahahalagang papeles ang babaeng yon. Nanlamig si Tala. Hindi lang pera ang nakataya rito. Ang buhay ni Hope ay nasa panganib na rin. Ang paghihiganti ni Jigo ay tila isang apoy na handang tupukin ang lahat ng madadaanan nito. Renzo, itago mo si Hope. Utos ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Haharapin ko sila. Hindi na ako ang Tala na tumatakbo. Ako ang Tala na lalaban. Habang papalapit ang mga anino ng panganib sa kanilang munting santuwaryo, isang lihim na mensahe ang natanggap ni Tala mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang lalabas. Ang kalaban ay nasa loob na mismo ng iyong bakuran. Sino ang nagbabala kay Tala? At handa na ba siyang isakripisyo ang lahat upang maprotektahan ang kanyang bagong silang na anak? Ang ingay ng makina ng bangka na dumarating sa dalampasigan ay tila isang babala ng paparating na bagyo sa pandinig ni Tala. Sa loob ng madilim na silid ng kubo, ang bawat paghinga niya ay tila isang saksak sa kanyang dibdib habang mahigpit niyang niyayakap ang natutulog na si Hope. Naririnig niya ang mga yabag ng mabibigat na bota sa buhanginan, ang mga boses na nagtatanong sa mga mangingisda, at ang panakanakang pagbaligtad ng mga gamit sa labas. Wala rito ang hinahanap niyo. Mga mangingisda lang ang nakatira sa nayuang ito. Huwag niyo kaming gambalain. Ang boses ni Lola Basyang ay matatag, tila isang matandang punong kahoy na hindi matitinag ng hangin. Ngunit alam ni Tala na ang mga lalaking ito ay hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang kanilang pakay. Sa ilalim ng sahig na kawayan, sa isang lihim na lagusan na ginawa ni Renzo para sa ganitong pagkakataon, dahan-dahang gumapang si Tala. Ang amoy ng basang lupa at ang dumi na kumakapit sa kanyang balat ay hindi niya inalintana. Ang tanging mahalaga ay ang katahimikan ni Hope. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ng kubo ang narinig niya mula sa itaas. Kasunod ang mura ng isang lalaki na sawi sa kanyang paghahanap. Makalipas ang ilang oras ng nakabibinging takot, ang katahimikan ay muling bumalik. Nang lumabas si Tala mula sa kanyang pinagtataguan, ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng luha, kundi ng isang mapanganib na ningning. Ang pagtatangkang ito sa buhay niya at ng kanyang anak ang huling mitya. Renzo, tawag ni Tala sa abogado, nakakarating lang mula sa kabilang panig ng isla. Ipadala mo na ang mensahe. Ipakita mo na sa kanila ang ginto. Sa Maynila, sa loob ng marangyang penthouse na ninakaw nila mula kay Tala, nagdiriwang sina Jigo at Celia. Ang bawat lagok ng mamahaling alak ay tila isang panakip butas sa lumalaking butas ng kanilang mga utang. Ngunit ang kanilang kagalakan ay naputol nang dumating ang isang formal na liham mula sa Estrella Holdings. Jigo, tingnan mo ito! Halos mapatalon sa tuwa si Celia habang binabasa ang dokumento. Ang Estrella Holdings, handa silang bayaran ang lahat ng utang ng Marasigan Resorts kapalit ng kalahati ng shares. At hindi lang yon, maglalagak din sila ng 50 milyong piso para sa rebranding ng kumpanya. Namilog ang mga mata ni Jigo. Ang sulat na yon ay tila isang kamay ng Diyos na humila sa kanya mula sa kumunoy ng pagkabangkarote. Ito na ang pagkakataon natin, Celia. Kapag nakuha natin ang perang ito, hinding-hindi na tayo kailangang matakot sa kahit anong kaso.
Magiging pinakamakapangyarihang mag-asawa tayo sa industriya. Hindi alam ni Jigo na ang bawat salita sa kontratang iyon ay isang masining na gawa ni Attorney Renzo. Isang paing nakakaakit na binuo mula sa galit ni Tala. Sa ilalim ng mga legal na terminolohiya, may mga nakatagong sugnay na nagsasabing sa sandaling pumirma si Jigo, ang lahat ng kanyang personal na ari-arian ay magiging kolateral kapag hindi na ibalik ang pondo sa loob ng 30 araw. Isang imposibleng misyon para sa isang kumpanyang winasak na nila. Pirmahan mo na, Jigo. Udyok ni Celia habang hinihimas ang balikat ng lalaki. Sa anibersaryo ng kumpanya sa susunod na linggo, iaanunsyo natin ang pagpapakasal natin at ang bagong partnership na ito. Iyon ang magiging pinakamalaking sampal sa alaala ni Tala. Habang isinusulat ni Jigo ang kanyang pangalan sa papel, isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng silid na nagpabagsak sa isang nakakuadrong larawan sa ibabaw ng mesa. Ang larawan ng kasal ni Jigo at Tala. Ang salamin nito ay nabasag, tila isang hula ng paparating na pagkawasak. Samantala, sa Palawan, hawak ni Tala ang kanyang sariling kopya ng kontrata. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humaplos sa pangalan ni Jigo. Nakagat mo na ang pein, Jigo. Ngayon, panoorin mong unti-unting magsara ang bitag sa paligid mo. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang dumating sa kanyang lumang telepono. Isang larawan ni Lito, nakaupo sa isang madilim na sulok ng mansyon, may hawak na isang punit na larawan ni Tala. Ang caption ay maikli, ngunit nakakadurog ng puso. Mami, kailan ka babalik? Sabi nila, baliw ka na. Pero alam ko, kinuha ka lang ng mga masasamang tao. Ang mga luhang pilit na pinigilan ni Tala ay muling umagos. Ang galit niya ay tila isang apoy na lalong nagnas nang makita ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi lang pera ang kukunin niya. Kukunin niya ang bawat segundo ng sakit na idinulot nila sa kanyang pamilya. Renzo? Sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ihanda mo ang lahat para sa anibersaryo. Gusto ko, sa gabing iyon, hindi lang ang kumpanya ang babawiin ko. Gusto kong makita silang lumuluhan ng dugo sa harap ng buong mundo. Ngunit sa anino ng mansyon ng mga marasigan, may isang pares ng mga mata ang nagmamasid. Ang lalaking ipinadala ni Jigo sa Palawan ay nakabalik na. At may dala siyang isang lihim na hindi inaasahan ni Jigo at Celia. Isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng plano ni Tala. Hindi lang si Tala ang nahanap ko, Sir Jigo, bulong ng lalaki, sa madilim na pasilyo. May kasama siyang sanggol, at ang sanggol na yon, kamukhang kamukha niyo. Tumigil ang paghinga ni Jigo. Ang papel na hawak niya ay nalaglag sa sahig. Isang bagong laro ang nagsisimula, at sa pagkakataong ito, ang taya ay hindi lang yaman, kundi ang dugo ng kanyang sariling lahi. Isang sanggol? Sinabi mo bang may kasamang sanggol ang baliw na yon? Ang boses ni Celia ay tila isang matinis na tunog ng bakal na kinaskas sa semento, nanginginig sa matinding galit at hinala. Sa loob ng madilim na silid-aklatan ng mansyon, nakatayo siya sa harap ni Jigo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga larawang kuha mula sa Palawan. Mga malabong larawan ng isang kubo at isang anino ng babaeng may kargang maliit na bata. Iyon ang ulat ng taong ipinadala ko, Celia. Sagot ni Jigo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Kung totoo ngang anak ko ang batang iyon, kung totoo ngang nabuntis si Tala bago siya tumakas, wala akong pakialam kung anak mo yan o hindi. Bulyaw ni Celia habang hinahablot ang mga larawan at pinupunit ang mga ito sa maliliit na piraso. Ang mahalaga ay makuha natin ang batang iyon. Gagamitin natin siya upang pilitin si Tala na lumabas sa pinagtataguan niya. At kapag nakuha na natin ang pirma niya sa lahat ng dokumento ng Estrella Holdings, hinding-hindi na sila makikita ng kahit na sino.
Sa likod ng mabigat na kurtina ng silid, nakatago si Nanay Susing. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay puno ng takot. Hawak niya ang kanyang lumang cellphone. Lihim na nakabukas ang voice recorder nito. Ang bawat salita ng kanyang anak at ni Jigo ay tila mga lason na bumabaon sa kanyang alaala. Ngayon ay sigurado na siya. Ang kanyang sariling dugo ay handang pumatay para sa yaman. Dahan-dahang lumabas si Nanay Susing mula sa pasilyo. Tinitiyak na ang kanyang mga yabag ay hindi lilikha ng anumang tunog sa makapal na alpombra. Nang makarating siya sa kanyang maliit na kwarto, mabilis niyang itininggal ang pinto at nanginginig na pinindot ang numero ni Attorney Renzo. "Attorney, nalaman na po nila," bulong ng matanda. Ang boses ay tila isang hiningang naghahanap ng kaligtasan. Nalaman na ni Jigo ang tungkol sa sanggol. Balak nilang gamitin ang bata upang makuha si Tala. "Kailangan nyo na pong kumilos bago pa maging huli ang lahat." "Huwag kang mag-alala, Nanay Susing," sagot ni Renzo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. "Handa na ang lahat. Bantayan nyo lang po si Lito. Huwag nyo siyang hahayaang mawala sa inyong paningin." Sa Palawan, sa ilalim ng nagniningning na buwan, nakatayo si Tala sa dalampasigan. Ang hangin ay tila nagdadala ng babala ng isang paparating na unos. Nang marinig niya mula kay Renzo ang balita tungkol sa pagtuklas ni Jigo sa kanyang anak, hindi siya umiyak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng kidlat. "Gusto nilang gamitin ang anak ko?" bulong ni Tala sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hatol mula sa langit. "Gusto nilang saktan si Hope para lang sa kanilang kasakiman? Sige, hayaan nating isipin nilang sila ang nangangaso, habang hindi nila alam na sila na ang nakakulong sa loob ng aking bitag." Lumapit si Tala kay Hope na mahimbing na natutulog sa loob ng duyan. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng sanggol, isang haplos na puno ng pagmamahal ngunit may kasamang matigas na panunumpa. Hindi na siya ang biktimang humihingi ng awa. Siya na ang magiging reyna na magpababagsak sa trono ng mga traidor. Kinabukasan sa Maynila, ang paghahanda para sa anibersaryo ng Marasigan Resorts ay nasa rurok na. Ang bawat dekorasyon, ang bawat bulaklak, at ang bawat botelya ng alak ay tila bahagi ng isang dambuhalang entablado para sa isang trahedya. Si Celia ay abala sa pagsusuot ng kanyang mamahaling alahas habang si Jigo ay panay ang tingin sa kanyang relo. Hinihintay ang pagdating ng mga kinatawan ng Estrella Holdings upang formal na pirmahan ang huling bahagi ng kontrata. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagdiriwang, isang balita ang yumanig sa kanilang kumpiyansa. Isang opisyal na dokumento mula sa Securities and Exchange Commission ang dumating. Isang freeze order sa lahat ng bank accounts ng kumpanya dahil sa isang reklamong isinampa ng isang lihim na shareholder. "Ano ito, Jigo?" galit na tanong ni Celia habang binabasa ang sulat. "Sino ang naglakas loob na gawin ito sa atin?" "Hindi ko alam," sagot ni Jigo. Ang kanyang mukha ay maputla na, tila isang bangkay. "Ang Estrella Holdings. Sabi nila, tutulungan nila tayo. Pero bakit ngayon ay may ganitong problema?" Isang huling tawag ang natanggap ni Jigo mula sa isang hindi kilalang numero. Isang boses ng babae, matapang at puno ng kapangyarihan, ang bumati sa kanya. "Handa ka na ba sa iyong huling gabi, Jigo?" tanong ng boses. "Ang anibersaryo na iyong pinakahihintay ay magiging gabi ng iyong paghuhukom." Bago pa man makasagot si Jigo, namatay na ang linya, nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang boses na yon ay tila pamilyar, tila nagmumula sa isang libingan na akala niya ay matagal na niyang naisara. "Tala," bulong ni Jigo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan. Sa loob nito, nakaupo si Tala. Ang kanyang mukha ay tila isang ukit sa bato.
Ang bitag ay nakasara na. Ang mga ibon ay nakakulong na sa loob ng hawla. At sa susunod na pagsikat ng araw, titiyakin niyang walang matitira sa kaharian ng mga kasinungalingan. Ngunit habang papalayo ang sasakyan, isang maliit na detalye ang nakalimutan ni Tala. Sa loob ng mansyon, hawak ni Celia ang isang matalim na gunting habang tinititigan ang larawan ni Hope. Kung hindi ka makukuha sa santong dasalan, Tala, makukuha ka sa santong paspasan. Ano ang balak ni Celia na gawin kay Nanay Susing at Lito upang pigilan ang pagdating ni Tala? At makakarating ba ang hustisya bago ang isa pang inosenteng buhay ang masakripisyo? Ang bulwagang nagniningning sa ginto at kristal ay tila isang paraiso sa gitna ng kadiliman. Ang Marasigan Resort's Anniversary Gala ay nasa rurok na ng karangyaan. Ang bawat tugtog ng biolin ay humahalo sa tunog ng mga kopita ng alak na nagkakabanggaan at ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ay nanunuot sa bawat sulok. Nakasuot si Celia ng isang puting-puting gown na puno ng mga diamante, tila isang reyna na nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Sa tabi niya, si Jigo ay nakatayo ng tuwid, may hawak na pluma, handa ng pirmahan ang huling dokumento ng pagsasama ng Marasigan Resorts at Estrella Holdings. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, panimula ni Jigo, ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na kagalakan sa harap ng mga mamamahayag at mga negosyante. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tatag ng ating kumpanya. Ipinagdiriwang din natin ang bagong simula. Ang aking asawa, si Tala, ay kasalukuyan pa ring nagpapagaling. Ngunit alam kong masaya siya para sa tagumpay na ito, para sa Marasigan, at para sa ating kinabukasan. Isang masigabong palakpakan ang umaling-awngaw sa buong bulwagan. Ngunit sa gitna ng hiyawan, ang malalaking pintong gawa sa mabigat na kahoy sa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang bumukas. Walang anunsyo, walang pasabi. Ang tanging narinig ay ang marahang paghampas ng pinto sa dingding na tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagyo. Tumigil ang tugtog. Ang bawat paningin ay nabaling sa pintuan. Isang babae ang nakatayo roon, nababalot ng isang nagniningning na pulang bestido na tila naglalaboy na apoy sa gitna ng puting gabi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang muka ay walang bahid ng pagod o sakit at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at kapangyarihan. Hindi ito ang balisang Tala na huling nakita ng publiko. Ito ay isang Tala na tila muling isinilang mula sa abo ng kanyang sariling pagkawasak. Bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila isang pintig ng hustisya. Ang tunog ng kanyang mga takong ay may dalang awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Nang makarating siya sa harap ng entablado, nakita niya ang mukha ni Jigo na unti-unting nawawala ng kulay, tila isang bangkay na nakakita ng sarili nitong multo. Ang pluma sa kamay ni Jigo ay nalaglag, lumikha ng isang maliit na tunog sa sahig bago ito gumulong palayo. Tala? Ang boses ni Jigo ay tila isang munting bulong, nanginginig sa matinding takot. Paanong patay ka na? Nasa ospital ka. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Tumingin siya sa paligid. Sa mga taong dati ay tinalikuran siya at pagkatapos ay muling ibinaling ang kanyang matalas na paningin sa kanyang asawa. The reports of my insanity were greatly exaggerated, Jigo, sabi ni Tala sa kanyang malinaw at matapang na Taglish. Nabuhay ako para bawiin ang lahat ng kinuha niyo sa akin at narito ako para ipakilala ang tunay na nagmamay-ari ng Estrella Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Celia. Anong sinasabi mo? Ang Estrella Holdings ay isang malaking korporasyon. Hindi ikaw yan. You're just a mental patient who escaped. Lalong lumawak ang ngiti ni Tala. Itinaas niya ang kanyang kamay at pumasok si Attorney Renzo. May hawak na isang makapal na folder. Attorney Renzo,
Pakibasa ang opisyal na dokumento ng pagmamay-ari. Ang Estrella Holdings ay pag-aari ng isang trust fund na nakapangalan kay Hope Marasigan, deklarasyon ni Renzo sa buong bulwagan. At ang tanging tagapangalaga at kinatawan ng trust fund na ito ay walang iba, kundi ang kanyang ina, si Mrs. Tala Marasigan. Tila gumuho ang buong mundo ni Jigo at Celia sa harap ng lahat. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa mga panauhin. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Tala ang biktima. Lumapit si Tala kay Jigo. Ang distansya nila ay sapat na upang maramdaman ng lalaki ang init ng kanyang galit. Pinirmahan mo na ang kontrata, Jigo, at sa ilalim ng sugnay na hindi mo binasa ng maayos dahil sa mga utang na hindi mo nabayaran sa loob ng 30 araw, ang lahat ng iyong shares, ang mansyong ito, at pati na ang pangalan ng Marasigan, ay pag-aari ko na muli. You can't do this! Sigaw ni Celia. Pilit na sinusugod si Tala, ngunit agad siyang hinarang ng mga security guard. Magnanakaw ka! Baliw ka! Ang tunay na baliw ay ang taong nag-akalang ang isang inang tulad ko ay susuko ng walang laban. Sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. At Zelia, huwag kang mag-alala. Hindi lang ang kumpanya ang kinuha ko sa inyo ngayong gabi. Tumingin si Tala sa pintuan. Pumasok si Nanay Susing, karga-karga ang isang natutulog na si Lito. Ang bata ay ligtas, malayo sa mga kamay ni Jigo at Zelia. Sa likod nila ay ang mga pulis na may hawak na warrant of arrest. Jigo Marasigan and Celia Susing, sabi ng isang opisyal ng pulisya. Inaaresto kayo sa mga kasong fraud, child abuse at conspiracy to commit murder batay sa mga ebidensyang ibinigay ni Mrs. Tala Marasigan. Nanghina ang mga tuhod ni Jigo at tuluyan siyang napaluhod sa sahig sa mismong paanan ng asawang binalak niyang sirain. Tumingala siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Mahal, patawarin mo ako. Nagawa ko lang yun dahil... Huwag mong dungisan ang salitang mahal gamit ang iyong bibig, Jigo. Malamig na tugon ni Tala habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang wedding ring at inilalagay ito sa nanginginig na palad ng lalaki. Nabuhay ako para sa mga anak ko. At ngayon, mamatay ka sa sarili mong mga kasinungalingan. Habang pilit na kinakaladkad palabas ang nagwawalang si Celia at ang nangihinang si Jigo, naiwan si Tala sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng mga chandelier ay tila nakatutok lamang sa kanya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, huminga siya ng malalim, isang hininga ng tunay na kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, lumapit si Renzo at bumulong sa kanya. Tala, may problema. Ang sasakyan na dapat ay magdadala kay Hope sa ligtas na lugar, hindi pa dumarating sa tagpuan, nawawala ang bata. Ang ningning sa mga mata ni Tala ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Lumingon siya sa pinto at nakita ang isang misteryosong aninong mabilis na lumabas ng bulwagan. Ang kanyang tagumpay ay tila isang mitya lamang para sa isang mas malaking panganib. Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kaba. Ang nagniningning na pulang bestido ni Tala ay tila naging isang mabigat na pasanin sa bawat hakbang niya patungo sa labas ng bulwagan. Ang hiyaw ng kanyang puso para sa nawawalang si Hope ay mas malakas pa sa bulong ng mga panauhin na naiwan sa loob. Sa labas ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang nanunuot na kaba na tila isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Renzo, nahanap na ba ang sasakyan? Sabihin mo sa akin, nahanap na ba ang anak ko? Ang boses ni Tala
ay tila isang basag na salamin, nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Huminahon ka, Tala. Sinusubaybayan na ng mga tauhan ko ang GPS ng van. Hindi sila lalayo, sagot ni Renzo, habang mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang anino ng pag-aalinlangan na hindi niya maikubli. Sa loob ng istasyon ng pulisya, makalipas ang isang oras, nakaupo si Jigo sa isang malamig na upuang bakal. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa mula sa pagkakasubsob nang arestuhin siya, at ang kanyang mga mata ay walang ningning ng pag-asa. Sa kabilang silid, naririnig ang matinis na boses ni Celia na nakikipagtalo sa mga opisyal. Pilit na itinatanggi ang lahat ng akusasyon. Pumasok si Tala sa silid ng interogasyon. Hindi na siya ang babaeng sumasamo ng pag-ibig. Ang kanyang titig ay tila isang hatol ng kamatayan. Lumapit siya kay Jigo at ibinagsak sa mesa ang isang maliit na sapatos ni Hope. Ang sapatos na nakita nilang nakalaglag sa parking lot. "Nasaan ang anak ko, Jigo?" tanong ni Tala. Ang bawat salita ay tila isang patak ng kumukulong asupre. "Ito ba ang huling laro mo? Ang gamitin ang sarili mong dugo para makatakas?" "Tala, sumusumpa ako. Wala akong alam tungkol dito." Hikbi ni Jigo, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon. Akala ko ligtas siya. Si Celia ang nag-utos sa taong yon. Sabi niya, gagamitin lang nating panakot para hindi mo ituloy ang kaso. Hayop ka! Isang malakas na tunog ng pagtama ng palad ni Tala. Sa pisngi ni Jigo ang umaling-awngaw sa silid. Hindi mo man lang siya pinrotektahan. Ang sarili mong anak, ginawa mong sangkalan sa iyong kasakiman. Sa kabilang silid, pumasok si Nanay Susing. Hawak niya ang isang lumang notebook. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pait. Lumapit siya kay Celia, na sa pagkakataong ito ay hindi na makatingin ng diretso sa kanyang ina. "Celia, anak ko," panimula ni Nanay Susing. Ang kanyang boses ay tila isang huling dalangin. "Ibinigay ko ang lahat para maging tao ka. Pero mas pinili mong maging halimaw. Sabihin mo sa akin, nasaan ang bata? Huwag mong dagdagan ang kasalanan mo sa Diyos. Manahimik ka, matanda." Sigaw ni Celia, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit. "Kung hindi dahil sa pakikialam mo, sana ay hawak na namin ang bilyon-bilyon. Wala akong pakialam sa batang iyon. Hayaan mong magdusa si Tala." Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Celia, bumukas ang pinto at pumasok si Renzo. Hawak ang isang radyo. "Tala, nahanap na namin sila. Ang sasakyan ay nasa isang inabandonang bodega, malapit sa pier. Papunta na ang mga SWAT." Ang katahimikan sa loob ng istasyon ay tila isang mahabang buntong hininga. Tumayo si Tala. Tinitigan si Celia ng may malalim na pait at habag. "Celia, ang akala mong yaman ay naging rehas mo na ngayon, at ang batang binalak mong saktan, siya ang magiging huling alaala mo sa labas ng kulungan bago ka mabulok sa dilim." Sa abandonadong bodega, sa ilalim ng malamlam na ilaw, natagpuan si Hope. Ang bata ay mahimbing na natutulog sa loob ng isang basket. Hindi batid ang panganib na dinaanan. Nang makuha ni Tala ang kanyang anak, ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay. Niyakap niya ang sanggol ng buong higpit. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy nang walang tigil. Mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang panalangin dininig. Bumalik si Tala sa harap ng mansyon ng mga marasigan kasama ang kanyang dalawang anak, si Lito at si Hope. Doon, pinanood niya ang pag-alis ng mga pulis kasama sina Jigo at Celia. Ang bawat sirena ng sasakyan ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Si Nanay Susing ay lumapit kay Tala, nakayuko, at handang tanggapin ang anumang kaparusahan. "Tala, patawarin mo ako dahil sa anak ko nawala ang lahat sa iyo." Hinawakan ni Tala ang kamay ng matanda. "Nanay Susing,
Ang patawad ay hindi ibinibigay dahil sa kawalan ng kasalanan, kundi dahil sa pagnanais na makalaya. Hindi mo kasalanan ang pinili ni Celia. Mananatili kang bahagi ng pamilyang ito dahil sa katapatang ipinakita mo sa huli. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisipsip sa abot-tanaw, ang mansyon na dati ay simbolo ng pighati ay tila muling nagniningning sa ilalim ng bagong pag-asa. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang tunay na paghuhukom ay hindi natatapos sa loob ng hukuman. Ito ay nagsisimula sa bawat sandaling pinipili mong bumangon at magmahal muli. Tumingin si Tala kay Renzo na nakatayo sa kanyang tabi. Salamat, Renzo. Sa lahat. Wala iyon, Tala. Sagot ng abogado na may bahagyang ngiti. Ang laban mo ay tapos na. Ngayon, panahon na para sa iyong kapayapaan. Ngunit sa loob ng kanyang selda, si Jigo ay nakatitig sa pader. Hawak ang wedding ring na ibinigay ni Tala. Alam niyang ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang habambuhay niyang dadalhin ang imahe ng kanyang mga anak na namumuhay ng masaya nang wala siya. Lumipas ang 5 taon na tila ba isang marahang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga malalaking bato ng nakaraan. Sa dalampasigan ng Palawan, kung saan ang langit ay tila humahalik sa asul na dagat sa tuwing papalubog ang araw, nakatayo ang isang gusaling gawa sa kawayan at bato. Ang bahay ni Tala, Marasigan Wellness and Healing Center. Hindi na ito isang marangyang resort para sa mga mayayaman, kundi isang santuwaryo para sa mga kababaihang sugatan ang kaluluwa, mga inang ninakawan ng pag-asa, at mga pusong pilit na bumabangon mula sa abo ng kataksilan. Sa malawak na beranda, nakaupo si Tala habang pinagmamasdan ang 2 batang naghahabulan sa buhanginan. Si Lito, na ngayon ay isang matangkad at masayahing bata, ay maingat na inaalalayan ang kanyang kapatid na si Hope. Ang bawat tawa ni Hope ay tila isang matamis na himig na nagpapawi sa lahat ng pagod ni Tala. Ang bata ay lumalaking kamukha ng kanyang ina. Matapang ang mga mata, ngunit may malambot na puso. Lumapit si Nanay Susing dala ang isang tray ng sariwang buko juice. Ang kanyang buhok ay tuluyan na ngang naging maputi at ang kanyang mga hakbang ay mabagal na. Ngunit ang kapayapaan sa kanyang mukha ay hindi mababayaran ng anumang salapi. Tumigil siya sa tabi ni Tala at marahang hinaplos ang balikat nito. Ang ganda nilang tingnan, di ba, Tala? Bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng kagalakan. Sino ang mag-aakalang makakarating tayo sa ganitong katahimikan? Totoo po, Nanay Susing. Sagot ni Tala habang iniinom ang juice. Dati, akala ko ang tagumpay ay nasa dami ng shares ng kumpanya o sa ganda ng mansyon. Pero ngayon, sapat na sa akin ang makitang mahimbing ang tulog nila gabi-gabi nang walang takot. Sandaling natahimik ang dalawa. Naalala ni Tala ang huling balita tungkol kay Jigo. Ang lalaki ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan. Unti-unting kinakain ng pagsisisi at kalungkutan. Si Celia naman ay inilipat sa isang pasilidad dahil sa tuluyang pagkasira ng kanyang isipan. Isang malkit na kabalintunaan ng tadhana na ang binalak niyang gawin kay Tala ay siya palang sasapit sa kanya. Napatawad mo na ba siya, Tala? Tanong ni Nanay Susing, tumutukoy kay Jigo. Tumingin si Tala sa malayo, sa direksyon kung saan ang mga alon ay dahan-dahang binubura ang mga bakas ng paa sa buhangin. Ang pagpapatawad po ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Pinatawad ko na siya dahil ayaw ko nang bitbitin ng galit sa bawat paggising ko. Pero ang kalimutan ang lahat. Hindi ko magagawa iyon. Ang mga sugat ko ang nagsisilbi kong paalala na ako ay isang survivor. Isang pamilyar na yabag ang narinig ni Tala mula sa likuran si Attorney Renzo, na ngayon ay hindi lamang kanyang abogado, kundi naging matalik na kaibigan at katuwang sa pagpapatakbo ng pundasyon. Nakasuot siya ng simpleng puting polo. Ang kanyang mga mata
ay laging may dalang init tuwing nakatingin kay Tala. Handa na ang mga papeles para sa susunod na batch ng mga scholars natin, Tala. Sabi ni Renzo habang tumatabi sa kanya. Inabot nito ang isang maliit na kahon. At nga pala, may nahanap ako sa lumang opisina mo sa Maynila. Naisip kong gusto mong makuha ito. Binuksan ni Tala ang kahon. Sa loob nito ay ang puting polo ni Lito na may bahid ng tuyong dugo at ang borda ng pangalan ng bata na hindi niya natapos 5 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Tala ang tela. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang naramdaman ang bawat hibla. Ito ang golden moment ng kanyang buhay, ang simbolo ng kanyang pagbagsak at ang mitya ng kanyang muling pagbangon. Dahan-dahang ipinagpatuloy ni Tala ang pagtatahi sa huling bahagi ng borda. Sa bawat tusok ng karayom, tila ba tinatapos niya ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pighati. Nang matapos ang huling hibla, itinaas niya ang polo at ngumiti. Ang burda ay buo na. Ang kanyang pamilya ay buo na. Tara na, Mami, Renzo, laro tayo. Sigaw ni Lito mula sa pampang. Tumayo si Tala. Hawak ang kamay ni Renzo. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng papalubog na araw, naglakad sila patungo sa dalawang bata. Ang anino nila sa buhanginan ay tila isang larawan ng isang bagong simula. Isang simulang hindi na nakatayo sa buhangin, kundi sa matibay na pundasyon ng katotohanan at pagmamahal. Ang kwento ni Talamarasigan ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang awit ng paghilom. Isang paalala sa bawat babaeng nakikinig na ang ating kalayaan ay hindi ibinibigay ng iba. Ito ay kinukuha natin mula sa gitna ng apoy. Ang pagsuko ay hindi kailanman naging opsyon. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, laging may isang hope na naghihintay sa atin sa dalampasigan. Doon, sa pagitan ng huni ng mga ibon at bulong ng dagat, muling nahanap ni Tala ang piraso ng kanyang sarili na akala niya ay tuluyan ng nawala. Ang bawat alon ay hindi na nagdadala ng sakit, kundi ng kapayapaan na dahan-dahang humahaplos sa kanyang pagkatao. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, laging may isang pag-asang naghihintay sa atin sa dalampasigan. Maraming salamat sa inyong lahat na nanatili at sumama sa paglalakbay na ito hanggang sa huling sandali. Ako ang inyong lingkod, ang may akda ng kwentong ito, na nagnanais lamang mag-iwan ng isang munting bakas ng inspirasyon sa inyong mga puso. Isang malaking karangalan para sa akin ang maging tinig sa likod ng mga salitang naghatid sa inyo sa mundo ni Tala. Habang isinusulat ko ang mga kabanata ng buhay ni Tala, lalo na ang mga sandali ng kanyang matinding pagdurusa, ang pagkakalayo niya kay Lito, at ang tila walang katapusang panlilinlang ni Jigo at Zelia, hindi ko mapigilang mapaluha. Napakabigat sa dibdib ang isipin na may mga pusong tunay na nakakaranas ng ganitong uri ng kataksilan sa totoong buhay. Ang bawat salitang inilapat ko sa kwentong ito ay hango sa mga tunay na damdamin at karanasan ng mga kababaihang tila kandilang unti-unting nauubos ang ningning. Ngunit sa huli ay nakahanap ng paraan upang muling magliyab ng mas maliwanag. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang drama ng pamilya. Ito ay isang paalala na ang ating mga sugat, gaano man kalalim, ay tila mga buto lamang na itinanim sa madilim na lupa. Sa tamang panahon, sa tulong ng pagmamahal sa sarili at matatag na pananalig, ang mga butong ito ay magiging isang matatag na punong hindi na muling matitibag ng anumang bagyo. Tulad ng isang maliit na ningning ng bituin sa gitna ng malalim na gabi, naway ang kwentong ito ay nagsilbing liwanag sa inyo sa mga sandaling tila walang katapusan ang inyong pighati. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong akong nais iwan sa inyong mga kaisipan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, sapat na ba ang paghingi ng tawad ni Jigo upang buksan mong muli ang pintuan ng iyong buhay?
Kaya mo rin bang patawarin ang taong nagnakaw ng iyong katinuan at pamilya para lamang sa sarili mong kapayapaan? O mas pipiliin mo bang tuluyan na siyang ibaon sa limot upang magsimulang muli? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento at opinyon sa comment section sa ibaba. Ang bawat like, comment at share ninyo ay nagsisilbing lakas para sa amin upang patuloy na makalikha ng mga obrang magbibigay inspirasyon at magpapahilom sa ating mga puso. Muli, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagtangkilik sa ating audiobook. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-asa at pag-ibig. Mag-ingat kayong lahat at naway manatili ang liwanag sa inyong mga tahanan.